Napakalamig ng tubig, parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Serena. Nagpupumiglas siya sa pusikit na dilim, lumulunok ng maalat na tubig. Natahimik na ang sigaw ng ibang tao, tanging ang tunog na lang ng bakal na lumalagatok at ang dagat na umuungol ang naririnig niya, tila gustong lamunin ang lahat. Ang nakakabiging pagsabog, ilang minuto lang ang nakaraan ay sariwa pa rin sa isip niya. Isang nakasisilaw na liwanag ang bumasag sa dilim at sinundan ng nakamamatay na katahimikan. Ang marangyang yate na Alcantara Queen, ang ipinagmamalaki ng kanyang ama, ay naging mga durog na piraso na lang napalutang-lutang sa kawalan. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Isang ordinaryong business trip ang biglang naging bangungot. Si Serena, ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Alcantara, ang tagapagmana ng isang dambuhalang imperyo ng negosyo, ay hindi kailanman naisip na matatapos ang buhay niya ng ganito, nag-iisa sa gitna ng karagatan, walang kasama. Sinikap niyang kumapit sa isang malaking piraso ng kahoy. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nananakit sa pagod. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam niya ay may hindi nakikitang kamay na humihila sa kanya pababa. Humahampas ang tubig dagat sa kanyang mukha, kumakati sa kanyang mga mata, ngunit pilit pa rin siyang nakadilat. Walang saysa Walang saysay na naghahanap ng naalawanat ng liwanag ng anumang senyales ng buhay. Wala, tanging dilim lang ang bumabalot at ang hampas ng alon na bumubulong ng nakakapanindig balahibong babala. Pakiramdam ni Serena, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Sumisikip ang kanyang dibdib, tila gustong sumabog ang kanyang baga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang kanyang buhay. Isang buhay na binalot ng karangyaan, ngunit puno rin ng kalungkutan at panggigipit. Palagi siyang kailangang mamuhay ayon sa inaasahan ng kanyang ama, ayon sa mga tuntunin ng mataas na lipunan. Walang ialang isang sandali na talagang kanya. Ngayon, sa nalalapit na kamatayan, doon lang niya napagtanto na hindi pa siya talaga nabuhay. Hindi pa siya kailanman nagmahal ng tunay, ng walang kondisyon. Hindi pa siya kailanman malayang nakapamili. Isang malaking alon ang humampas at itinapon siya mula sa piraso ng kahoy. Nagpanik si Serena, naghanap ng makakapitan, ngunit wala na siyang mahawakan. Unti-unti siyang lumubog sa madilim na tubig. Ang huling mga bula ay kumawala mula sa kanyang mga labi. Binalot ng lamig ang buo niyang katawan. Sana, bulong niya, ang kanyang pangalan ay naiipit sa lalamunan. Sana, may hiniling niya na sana ay mailigtas siya. Hiniling niya na sana ay maranasan niya ang ibang buhay. Isang buhay na walang panggigipit, walang mga pekeng sosyal na party, walang mapanuring tingin, isang buhay kung saan siya ay maging sarili niya. Unti-unting naglaho ang kanyang kamalayan. Lumayo ang lahat ng ingay. Tanging isang nakakapanindig, balahibong katahimikan na lang. Nang akalain ni Serena na tapos na ang lahat, isang mahinang liwanag ang biglang pumasok sa kanyang mga mata. Ang maalat na amoy ng dagat ay humalo sa amoy ng basang buhangin at ligaw na damo. Umubo siya, nararamdaman ang sakit sa buong katawan. Mahina niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang nakasisilaw na sikat ng araw ay nagpapikit sa kanya. Isang ibang dalampasigan ang lumitaw sa kanyang harapan, liblib at payapa. Ang matataas na niyog ay yumuyugyog sa simoy ng hangin. Ang mga alon ay
mahinang humahampas. Nakapanatili siyang buhay, isang himala. Pero nasaan siya? Tumingin siya sa paligid. Walang tao, walang senyales ng kabihasnan. Tanging buhangin, dagat at mga puno lang. Muling bumalik ang kalungkutan at takot, mas matindi pa kaysa sa pagharap sa kamatayan. Nakaligtas siya sa dagat, ngunit napadpad naman sa isang liblib na isla. Pilit na gumalaw si Serena, ngunit ang kanyang katawan ay nananakit at tila paralisado. Ang matinding uhaw ay nagpakati sa kanyang lalamunan. Sumuko siya. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, humalo sa maalat na buhangin. Ito ba ay isang parusa? Nakaligtas siya ngunit napadpad, nag-iisa, hindi alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sino siya kung wala siyang kayamanan, walang posisyon, walang sino man na masandalan? Isang anino ang biglang lumitaw. Malabo, nakita ni Serena ang isang matangkad na figura na nakayuko sa kanya. Ang kanyang muka ay sunog sa araw na may mapag-alala ngunit mainit na mga mata. Suot niya ang luma at punit-punit na damit. Hawak ang isang lambat. Ayos ka lang ba, ate? Ang malalim at mabait na boses ay umalingaw-ngaw. Pilit sumagot si Serena ngunit hindi niya nagawa. Gusto niyang tanungin kung sino siya, nasaan siya, kung matutulungan ba siya nito. Ngunit nahihilo ang kanyang isip. Kailangan mo ng tulong, sabi niya, at marahang inilagay ang kamay niya sa noo ni Serena. Magaspang ang hawak, ngunit puno ng pag-aalala. Isang hawak na matagal nang hindi naramdaman ni Serena. Kakaiba ang kanyang pakiramdam na ligtas siya. Ngunit siya ba talaga ang nagligtas sa kanya o isa lang itong ilusyon sa kanyang pagkahilo? Muli siyang nawalan ng malay, lumubog sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na pagkadesperado, kundi isang malabong pakiramdam ng pag-asa. Nagmulat ng mata si Serena. Hindi na ang malamig na dilim o nakasisilaw na sikat ng araw, kundi ang malambot na liwanag na sumisingaw sa mga siwang ng isang maliit na kubo na gawa sa kawayan. Ang amoy ng tuyong isda at tubig dagat ay banayad na humalo sa hangin kasama ng amoy ng halamang gamot. Nakahiga siya sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na kawayan na babalutan ng isang lumang kumot na hinabi ngunit mainit. Gising ka na, ate? Ang malalim at mabait na boses ay muling umaling-aungaw. Nagulat si Serena, pilit na umupo ngunit isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang gulugod kaya napasinghap siya. Ang lalaking may sunog na mukha kahapon ay nakaupo sa tabi ng isang maliit na kalan, nagluluto ng isang bagay na masarap ang amoy. Lumingon siya nakangiti ng payapa. Huwag ka munang bumangon, mahina ka pa. Tinitigan ni Serena ang lalaki. Ito ang nagligtas sa kanya. Isang mangingisda. Maliwanag na hindi isa sa mga pribadong doktor o sanay na nurse na nakasanayan niya. Nakaramdam siya ng bahagyang inis, ngunit higit sa lahat ay pagkalito. Sino ka? Pilit niyang tanong. Ang boses niya ay paos. Lumapit siya, inilagay ang isang mangkok ng sariwang tubig ng niyog sa tabi niya. Ako si Diego, ate. Nakita kita sa dalampasigan. Mabuti at buhay ka pa. Napapikit si Serena. Diego, isang pangalan na simple, totoo. Siya si Serena Alcantara, anak ni Don Ricardo. Dalawang mundo na hindi maaaring maging mas magkaiba. Nasaan ako? Nasa isla ng pag-asa ka. Ligtas ka dito.
Isla ng Pag-asa. Isla ng Pag-asa. Napakagandang pangalan, ngunit tanging pag-aalala lang ang nararamdaman ni Serena. Saan ito? Bakit siya narito? Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay tiyak na baliw na sa paghahanap sa kanya. Inalok siya ni Diego ng isang mangkok ng mainit na lugaw ng isda. Ang bango nito ay nakakaakit, ngunit tiningnan lang ito ni Serena na may pagdududa. Nakasanayan niya ang mga mararangyang pagkain na inihanda ng maselan. Ang simpleng lugaw ng isda na ito ay mukhang kakaiba. Kain ka muna para lumakas ka, mahinang sabi ni Diego. Umiling si Serena. Ayoko. Bumuntong hininga ng bahagya si Diego, ngunit walang bakas ng galit. Kailangan mong kumain, ate. Wala kang kinain simula kagabi. Hinawakan niya ang kutsara, kumuha ng kaunting lugaw at inilapit sa kanyang bibig. Sumimangot si Serena, nakaramdam ng inis. Hindi pa siya kailanman sinubuan ng estranghero, maliban kung ito ang kanyang ina noong bata pa siya. Kaya ko. Sinubukan niyang agawin ang kutsara, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Walang sinabi si Diego, tinitigan lang siya ng matiyaga. Walang bahid ng paghuhusga ang kanyang mga mata, tanging tunay na pag-aalala. Sa huli ay sumuko si Serena. Idinilat niya ang kanyang bibig, hinayaan siyang subuan siya ng isang kutsara. Ang maalat na lasa ng sariwang isda, ang tamis ng bigas, at bahagyang anghang ng luya ay kumalat sa kanyang bibig. Hindi ito marangyang pagkain, ngunit kakaiba ang sarap nito na nagpagising sa kanyang patay na panlasa. Pagkatapos kumain, bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Serena. Sinimulan niyang suriin ng mas maigi ang kubo. Simple ito ngunit malinis. Lahat ay maayos. May ilang lumang litrato ng pamilya sa dingding, mga larawan ng isang matandang babae at isang maliit na batang babae na nakangiti. Nasaan ang mga gamit ko? Tanong ni Serena. Biglang naalala ang kanyang mamahaling handbag. Tiningnan siya ni Diego na may pagkaawa. Wala akong nakitang iba sa iyo, ate, maliban sa damit na suot mo. Nagulat si Serena na wala ang lahat, ang kanyang wallet, cellphone, ID. Wala na siyang anumang pag-aari, ganap na walang-wala. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahubad at pagkamahina. Sa araw na iyon, pilit na nakibagay si Serena. Nahirapan siyang lumakad, lumabas ng kubo, at nakakita ng isang maliit na pamayanang pangisda na may mga katulad na kubo, mga bata na naglalaro sa buhangin, mga lalaki na nagtatakal ng lambat. Lahat ay ibang-iba sa kanyang mundo. Hindi siya pinilit ni Diego na gawin ang anumang bagay. Marahan lang niyang itinuro sa kanya kung paano kumuha ng tubig mula sa poso, kung paano mangolekta ng mga kabibe. Ipinakilala niya siya sa kanyang ina, si Nanay Rosa, isang mabait at mapagmahal na babae na laging nakangiti ng mainit. Sa gabi, nang magtipon ang lahat sa baryo para maghapunan, nakaramdam si Serena ng pagkalayo. Nag-uusap ang lahat sa isang lokal na dialekto na hindi niya lubos na nauunawaan, nagtatawanan ng masaya. Napansin ni Diego ang kanyang pagkalito. Sinikap niyang isalin ang mga simpleng kwento para sa kanya. Tiningnan niya si Diego na masayang nakangiti habang inaayos ang kanyang lumang lambat sa ilalim ng buwan. Malinis ang kanyang mga mata, walang bahid ng pagpapanggap. Isang kakaibang emosyon ang nabuo sa puso ni Serena. Sabay na paghanga at kaunting lungkot. Ang kanyang buhay ay puno ng mga nakasisilaw, ngunit walang laman na party. Habang siya naman ay nakakahanap ng kagalakan sa pinakasimple ng mga bagay.
Maaari ba talaga siyang makibagay sa mundong ito? Isang mundo na walang posisyon, walang pera, walang pangalan ng Alcantara sa likod, o mananatili siyang isang estranghero, naghihintay lang ng sinuman na magliligtas sa kanya mula sa kapayapaan na ito? Tanong ni Serena sa sarili. Nakatingin sa walang katapusang dagat sa gabi, nakaramdam ng pagkausyoso at kaunting takot sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang mga araw na lumipas sa isla ng pag-asa ay parang isang panaginip. Hindi na si Serena Alcantara ang mahina at marangyang binibini. Suot niya ang mga simpleng damit ni Nanay Rosa, bahagyang nangitim ang balat, at ang kanyang mga kamay ay nasanay na sa pagtulong kay Diego, sa paghihiwalay ng isda at paglilinis ng mga kabibe. Natuto siyang mag-apoy kung paano magluto ng mga lokal na pagkain. Mas madalas siyang ngumiti, isang taos-pusong ngiti, hindi ang pilit at panlipunang ngiti. Maaga sa umaga, madalas siyang sumasama kay Diego sa dagat. Hindi para mangisda, kundi para lang pagmasdan ang pagsikat ng araw. Ikukwento ni Diego sa kanya ang tungkol sa mga bituin, tungkol sa iba't ibang uri ng isda, tungkol sa mga alamat ng dagat. Makikinig si Serena, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang bata. Pakiramdam niya ay unti-unting gumagaling ang kanyang kaluluwa. Ate Serena, masaya ka ba dito? Tanong ni Diego sa kanya isang hapon. Habang nakaupo sila sa buhangin, pinagmamasdan ang banayad na hampas ng mga alon. Tiningnan siya ni Serena. Malambot ang kanyang tingin. Masaya, sobrang saya, Diego, bulong niya. Dito hindi ako si Serena Alcantara. Ako lang si Serena. Ngumiti si Diego, ang ngiti niya ay totoo at mainit. Para sa akin, Serena, ikaw lang ang Serena. Hindi mahalaga ang pangalan o kung saan ka galing. Lumakas ang tibok ng puso ni Serena. Ang mga salita ni Diego ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Hindi pa siya kailanman nakarinig ng ganoong katotoong salita. Lumingon siya kay Diego, ang pagitan sa kanila ay tila nawala. Tiningnan din siya ni Diego, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang bagay na hindi masabi ni Serena, ngunit naramdaman niya. Marahan niyang inabot ang kanyang kamay, hinaplos ang bahagyang magulo niyang buhok. Ipinikit ni Serena ang kanyang mga mata, tinatamasa ang haplos na iyon. Nakaramdam siya ng kaligtasan, ng pagmamahal na simple, ngunit malalim. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahangad. Isang umaga, magkasama silang nagtinda ng isda sa palengke ng baryo. Suot ni Serena ang isang simpleng damit na may bulaklak, nakasuot ng malaking sombrero at masiglang ng akit ng mga mamimili. Nakatayo si Diego sa tabi niya, buong pagmamalaki siyang tiningnan. Mukha silang mag-asawang bata. Ang mga tingin ng pagkainggit at paghanga mula sa mga tao sa baryo ay hindi kinatakas kay Serena. Hindi na siya nag-abalang bigyan ng pansin ang mga iyon. Alam lang niya na sa tabi ni Diego, pakiramdam niya ay isa siyang buong babae. Ang ganda mo talaga, Serena, bulong ni Diego nang abutan siya ng isang baso ng tubig ng niyog. Namula si Serena, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng isang kaibig-ibig na pagka-nahiya. Napatawa siya ng mahina. Baliw ka. Nagkatinginan sila, ang masayang ngiti ay nakaukit sa kanilang mga labi. Alam nilang pareho na ang pagmamahalan sa pagitan nila ay hindi lang pagkakaibigan. Ito ay isang pag-ibig na umusbong mula sa pinakatotoong binhi. Kinahaponan, nakaupo si Serena at Diego sa dalampasigan. Pinagmamasdan ang pulang paglubog ng araw na nagkulay sa buong kalangitan at sa dagat.
Hawak nila ang kamay ng isa't isa, magkakapit ang kanilang mga daliri. Sumandal si Serena sa balikat ni Diego, nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Gusto ko, lagi tayong ganito, bulong ni Serena. Hinawakan ni Diego ng mahigpit ang kanyang kamay. Ako din, Serena. Yumuko siya, marahang humalik sa kanyang noo, pagkatapos ay sa pisngi, at sa huli ay bahagyang hinawakan ang kanyang mga labi. Ang halik ay magaan ngunit naglalaman ng lahat ng pagmamahal at pag-asa niya. Gumanti si Serena, ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaligayahan. Iyon ay isang perpektong sandali, hanggang sa isang dagundong ang pumutol sa katahimikan. Mula sa malayo, isang grupo ng mararangyang sasakyan, makintab, ang lumapit sa baryo, nagpataas ng alikabok. Ang nakakabinging busina ng sasakyan ay pumutol sa dating katahimikan ng pag-asa. Nag-angat ng ulo sina Sirena at Diego, may masamang pakiramdam. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto at isang lalaki na nakasuot ng matikas na suit ang bumaba. Seryoso ang muka, matalim ang tingin, at isang galit na tingin na hindi maikakaila. Si Don Ricardo Alcantara, ang kanyang ama. Serena. Sigaw niya, ang boses niya ay puno ng galit na may halong pag-aalala. Nanigas si Serena, ang kanyang kaligayahan ay nawala sa isang iglap. Bigla siyang tumayo, pakiramdam niya ay marahas siyang ibinalik sa katotohanan. Papa, nanginginig ang kanyang boses. Hindi na naghintay si Don Ricardo na magsalita pa siya. Lumapit siya, hinawakan ang braso ni Serena. Anong ginagawa mo dito? Halika, sumama ka sa akin. Ngayon na! Pilit na kumalas si Serena. Tiningnan niya si Diego, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Lumapit din si Diego, malinaw na nakikita ang pag-aalala sa kanyang muka. Sir, hayaan niyo po muna kaming mag-usap ni Serena. Sabi ni Diego, magalang ngunit matatag ang boses. Tiningnan ni Don Ricardo si Diego. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Sino ka para pagsabihan ako? Layuan mo ang anak ko, hindi mo siya kaantas. Hinila niya si Serena ng marahas. Nagpupumigla si Serena, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Diego! Sigaw niya. Diego! Desperado niyang iniabot ang kanyang kamay kay Diego. Nagkatinginan sila, puno ng kawalan ng pag-asa at pagkasira. Sinubukan ni Diego na tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Don Ricardo. Lumakad ang marangyang sasakyan, iniiwan ang isang malungkot at tulala na Diego at isang payapang baryo na biglang naging magulo, maingay. Hinila si Serena, lumingon siya sa baryo at kay Diego. Sa huling pagkakataon, ang kanyang puso ay puno ng sakit na hindi mailarawan. Tapos na, tapos na ang lahat. Ang dagundong ng makina ng marangyang sasakyan ay tila isang panunuya sa kapayapaang nawala kay Serena. Hinila siya ni Don Ricardo ng diretso sa mansyon ng Alcantara na dating simbolo ng karangyaan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pakiramdam ng pagka-suffocate at pagkakulong. Ang pamilyar niyang silid-tulugan na may mamahaling mga pinta at eleganteng muebles ay biglang naging mas malamig at kakaiba kaysa sa simpleng kubo sa pag-asa. Pakiramdam ni Serena ay nakakulong siya sa isang ginintuang hawla. Paano ka nakaligtas? Tanong ni Don Ricardo sa kanya pagkarating nila sa bahay. Ang boses niya ay puno ng galit na may halong pag-aalala. At bakit ka nakikipaghalubilo sa mga taong ganoon?
Hindi ka dapat nakikisama sa mga mahihirap, Serena. Ikaw ay isang alkantara. Tiningnan ni Serena ang kanyang ama, ang kanyang puso ay basag. Hindi nag-aalala ang kanyang ama sa kanyang pinagdaanan. Hindi nag-aalala sa simpleng kaligayahang natagpuan niya. Nag-aalala lang siya sa posisyon at reputasyon. Hindi mo naiintindihan, Papa, sabi ni Serena, lumuluha. Mas masaya ako doon, mas totoo. At si Diego, niligtas niya ako. Niligtas? Humalakhak si Don Ricardo. Ang isang mangingisda ang nagligtas sa iyo? Ito ang Alcantara Corporation na nagligtas sa iyo, Serena. Kung wala ang negosyo natin, wala ka ring silbi. Huminga siya ng malalim, pilit na kumalma. May mas mahalagang bagay kang dapat gawin kaysa sa magpakaligaw sa isang liblib na isla. Mayroon kang nakatakdang pakasal. Namutla si Serena. Pakasal? Kanino? Kay Leandro Soriano. Malamig na pahayag ni Don Ricardo na tila ito ay isang utos na hindi maaaring tanggihan. Ang kumpanya niya ang magliligtas sa atin mula sa pagkalugi. Ito ang kasunduan, Serena. Para sa pamilya. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang malakas na suntok. Leandro Soriano. Isang batang negosyante na may ambisyon, matikas, ngunit may tagong lamig at pagkamapagkumbaba. Nakilala niya na siya sa mga sosyal na pagtitipon, palaging nakikita ang kaplastikan sa kanyang ngiti. Hindi ako papayag, sigaw ni Serena, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko siya mahal, gusto ko si Diego. Sinampal ng malakas ni Don Ricardo ang kanyang mukha. Tigilan mo ang kahibangan mo, Serena. Ang pag-ibig ay isang kalokohan lamang. Ang mahalaga ay ang pangalan, ang kapangyarihan. Wala kang karapatan magdesisyon sa sarili mo. Utang mo sa akin ang buhay mo at ngayon utang mo sa akin ang kumpanya natin. Nanginginig si Serena, walang tigil ang kanyang pag-iyak. Nakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan, nasasakal. Ang lahat ng pag-asa para sa isang malayang buhay ay naglaho. Ilang araw pagkatapos, binisita ni Leandro Soriano si Serena. May dala siyang isang malaking bungkos ng pulang rosas. Ang kanyang ngiti ay magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Masaya akong nakabalik ka, Serena. Sabi niya, ang boses niya ay matamis ngunit plastik. Nag-alala ako sa iyo. Tiningnan lang siya ni Serena, walang sinasabi. Ang pagkasuklam ay bumubulwak sa loob niya. Naalala niya ang totoo at tapat na tingin ni Diego, ang kanyang pagmamahal. Kung ikukumpara kay Leandro, si Diego ay parang araw habang siya naman ay parang gabi. Hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay, akmang hahalikan ang likod ng kanyang palad. Iniurong ni Serena ang kanyang kamay. Bahagya siyang sumimangot, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang kalmadong mukha. Alam kong mahirap ito para sa iyo, Serena, pero magiging mabuting asawa ako. At ililigtas ko ang kumpanya ng iyong ama. Tiningnan niya siya ng diretso sa mata na tila gustong suriin ang kanyang kaluluwa. Alam ni Serena, wala siyang ibang pagpipilian. Ibinenta na siya. Samantala, sa baryo ng Pag-asa, si Diego ay tila wala sa sarili. Pinanood niya ang marangyang sasakyan na nagdala kay Serena, ang kanyang puso ay tila napunit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Bumalik na si Serena sa kanyang mundo at siya, isang mahirap na mangingisda, ay walang magawa para pigilan siya. Anak,
huwag kang maging malungkot. Sabi ni Nanay Rosa, hinaplos ang kanyang balikat. Kung para sa inyo ang isa't isa, magtatagpo pa rin kayo. Tiningnan ni Diego ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namumula. Pero nanay, paano? Wala akong maipagmamalaki. Isa lang akong mangingisda. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ngumiti si Nanay Rosa. Ang pag-ibig, anak, ay hindi tinitingnan ang yaman o posisyon. Ang mahalaga ay ang puso. Kung gusto mong maging karapat-dapat, patunayan mo. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tiningnan niya ang dagat kung saan sila ni Serena ay nagbahagi ng mga pinakamagagandang sandali. Hindi, hindi siya maaring sumuko. Hindi niya hahayaan na isakripisyo ni Serena ang kanyang kaligayahan. Kailangan niyang magbago. Kailangan niyang maging mas malakas, mas matagumpay. Hindi para magpakitang tao, kundi para protektahan si Serena, para patunayan na ang kanyang pagmamahal ay hindi lang salita. Sa gabing iyon, hindi natulog si Diego. Tiningnan niya ang kanyang maliliit na bangka. Dito siya magsisimula. Hindi lang siya mangangasiwa ng isda. Maghahanap siya ng paraan para ibenta ang mga ito ng mas mahusay, ng mas malawak. Mag-aaral siya. Mas magsisikap siya kaysa sinuman. Hindi na siya ang munting Diego, ang mangingisda. Siya ay magiging si Diego, ang lalaking kayang sumabay kay Serena. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, binuksan ang isang litrato ni Serena na palihim niyang kinuha habang siya ay natutulog sa bangka. Ang ngiti niya sa litratong iyon ang kanyang nag-iisang inspirasyon. Serena, bulong niya, hinigpitan ang hawak sa kanyang cellphone. Hinding-hindi kita iiwanan, babalik ako para sa iyo. Lumipas ang 3 taon. Para kay Diego, ang bawat araw ay isang labanan, ang bawat alon ay isang pagsubok. Ngunit sa kanyang puso, ang imahe ni Serena at ang pangakong babalik ako para sa iyo ay palaging ang kanyang ilaw na gabay. Mula sa isang mangingisda na marunong lang manghuli, ginawa ni Diego ang kanyang sarili bilang isang promising na negosyante ng pagkaing dagat. Maaga pa rin siyang lumalabas sa dagat kasama ng ibang mangingisda. Ngunit ngayon, hindi lang siya nagbebenta ng isda sa palengke ng baryo. Natuto na siyang mag-pack kung paano panatiling sariwa ang seafood, kung paano maghanap ng mas malaking merkado sa mga lungsod. Ginugol niya ang kanyang mga gabi sa pag-aaral. Nanghiram siya ng mga libro mula sa maliit na library ng elementarya sa baryo. Binabasa ng buong pag-iisip ang mga libro tungkol sa negosyo at accounting. Gumising siya ng maaga at nagpuyat, nag-aaral habang nagtatrabaho. May mga pagkakataong nawawalan siya ng pag-asa. Gustong sumuko kapag nabigo ang mga shipments, kapag niloko siya ng malalaking mamimili. Ngunit kapag naalala niya ang malungkot na tingin ni Serena sa araw ng kanilang paghihiwalay, muli siyang bumabangon, mas malakas. Anak, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Nag-aalalang sabi ni Nanay Rosa. Nakita siyang namumutla at payat. Kailangan ko, nanay. Kailangan kong patunayan. Sagot ni Diego, matatag ang kanyang tingin. Hindi niya sinabi patunayan kanino, ngunit naiintindihan ni Nanay Rosa. Alam ni Diego na upang makipag-ugnayan sa mundo ni Serena at Leandro, hindi lang siya kailangan ng pera. Kailangan niya ng kaalaman, ng pag-unawa sa mga tuntunin ng laro ng mataas na lipunan. Sinimulan niyang alamin ang tungkol sa malalaking korporasyon, tungkol sa stock market, at lalo na tungkol sa Alcantara Corporation at sa kumpanya ni Leandro na Soriano Group.
Napansin niya na may hindi tama sa mga transaksyon ni Leandro. Isang beses, hindi sinasadyang narinig ni Diego ang balita tungkol kay Leandro Soriano sa radyo sa isang kainan sa gilid ng kalsada. Ang balita ay nagsasaad na nagpapalawak si Leandro ng merkado, bumibili ng maraming maliliit na negosyo. Ngunit isang maikling balita ang nagbanggi't na ilang maliliit na investor ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa transparency ng mga transaksyon ng Soriano Group. Leandro Soriano. Ang pangalang iyon ay nagpakilabot kay Diego. Naalala niya ang tuso niyang tingin. Hindi siya naniniwala na mabait siya. Sinimulan niyang lihim na imbestigahan. Ginamit niya ang perang kinita niya para upahan ang isang dating kaibigan na amateur na pribadong detective sa Manila. Hiniling na alamin ang tungkol kay Leandro at kung ano ang nangyayari sa Alcantara Corporation. Nakaramdam siya ng masamang hinala. Habang unti-unting umaangat si Diego, lalo namang humigpit ang hawak ni Leandro Soriano sa pamilyang Alcantara. Don Ricardo, ang mga papeles na ito ay kailangan ninyong pirmahan para ito sa kinabukasan ng Alcantara Corporation. Sabi ni Leandro, inilapag ang isang tumpok ng kontrata sa mesa ni Don Ricardo. Ngumiti siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang pahiwatig ng kabutihan. Tiningnan ni Don Ricardo ang nakakatakot na mga numero sa papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malubha ang pagkalugi ng kumpanya. Ang mga mapanganib na pamumuhunan noong nakaraan ay naging pasanin. Ang mga lihim sa pananalapi na sinikap niyang itago ay unti-unting nabubunyag. Leandro, masyado nang mabilis ito, mahinang sabi ni Don Ricardo. Kailangan ko ng mas maraming oras. Nagkibit balikat si Leandro. Wala tayong oras, Don Ricardo. Kung hindi ninyo ito pipirmahan, ipupublish ko ang mga detalye ng inyong financial mismanagement at ang pangalan ng Alcantara ay masisira kasama ang inyong negosyo. Ngumiti siya ng may pagkatagumpay. At syempre, ang kasal ninyo ni Serena. Yumuko si Don Ricardo, hinigpitan ang kanyang mga kamay. Alam niya na nahuli siya sa bitag. Hindi lang pera ang gusto ni Leandro, gusto niya ang lahat. Wala siyang magawa kundi pumirma. Si Serena, bagamat naninirahan sa marangyang mansyon, ay nakaramdam pa rin na parang isang ibon na nakakulong. Hindi na siya gaanong ngumiti. Sumasali siya sa mga sosyal na kaganapan kasama si Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay laging malayo. Naalala niya ang amoy ng simoy ng dagat, ang hampas ng alon, ang totoo at tapat ng ngiti ni Diego. Isang gabi, si Diego, matapos makumpleto ang isang malaking transaksyon, ay nakabili ng isang maliit na truck para sa pagdadala ng seafood. Tiningnan niya ang bagong sasakyan, puno ng pagmamalaki. Nagawa niya isang maliit na hakbang, ngunit isang mahalagang hakbang. Tiningnan niya ang gabi na puno ng bituin, lihim na nangako kay Serena. Malapit na, Serena, darating ako, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nagring ang lumang cellphone ni Diego. Ito ang kanyang kaibigang detective sa Manila. Diego, may nakuha akong impormasyon tungkol sa bangka ni Don Ricardo na lumubog at may kinalaman si Leandro Soriano dito. Ang boses ng kaibigan ay pabulong at seryoso. Lumakas ang tibok ng puso ni Diego. Hinigpitan niya ang kanyang cellphone. Ang paglubog ng barko ay hindi aksidente. May kinalaman si Leandro Soriano. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado at mapanganib kaysa sa inaakala niya. Napagtanto niya, dumating na ang oras para bumalik.
3 taon na ang lumipas mula nang hilahin si Serena mula sa mga bisig ni Diego at ibinalik sa mundong kinabibilangan niya. Ngayon, hindi na siya ang inosenteng dalagang naaksidente sa barko. Si Serena Alcantara ay naging isang ganap na babae, mayaman at marangal. Ngunit ang kanyang mukha ay laging may malalim na kalungkutan at ang kanyang mga mata ay nawalan ng dating ningning na taglay niya noong nasa pag-asa. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Bawat umaga, gumigising si Serena, hinaharap ang siksik na schedule ng isang magiging asawa ni Leandro Soriano na magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Manila. Mga fitting ng gown, mga biyab, mga pagpupulong sa mga kasosyo, mga marangyang party, lahat ay nangyari na parang isang pelikula na siya lang ang napilitang bida. Natuto siyang magsuot ng perpektong maskara. Si Don Ricardo, ang kanyang ama, ay lalong bumagsak. Ang Alcantara Corporation, sa ilalim ng lihim na pamamahala ni Leandro, ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Matanda na siya at ang kanyang mga mata ay laging puno ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Madalas siyang tumingin kay Serena na may malungkot na tingin, ngunit hindi siya nangahas na magsalita dahil alam niya na itinulak niya ang kanyang anak sa isang sitwasyon na hindi na mababawi. Ngayon, Serena, kailangan nating i-finalize ang guest list para sa kasal. Malapit na ang malaking araw. Sabi ni Leandro habang pinagmamasdan ang isang mahabang listahan. Nakaupo siya sa tapat niya sa kanyang marangyang opisina kung saan madalas na kailangan si Serena. Tumango lang si Serena. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pilit niyang hindi pinapakita ang kanyang pagkasuklam. Palaging nagpapanggap si Leandro na isang perpektong kasintahan sa harap ng lahat. Ngunit alam niyang mabuti ang kanyang malamig at mapagkumbabang pagkatao. Hindi siya mahal, gusto lang niya ang Alcantara Corporation at ang posisyon na dala niya. Samantala sa Manila, isang lalaking nakasuot ng matikas na suit ang bumaba mula sa isang itim na sasakyan. Hindi siya driver o bodyguard, kundi ang may-ari nito. Si Diego de la Cruz. Nagbalik na siya. Hindi na ang mahirap na mangingisda. Nagtayo siya ng sarili niyang imperyo ng negosyo sa pagkaing dagat na nagsimula sa wala. Natuto siya, nag-ipon ng karanasan at nagkaroon ng matatag na posisyon sa industriya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat, ngunit ngayon ito ay mas matalim at puno ng determinasyon. Hindi nagmadali si Diego na hanapin si Serena. Alam niyang lalo lang itong magpapakomplikado sa lahat. Kailangan niyang kumilos ng strategic. Lihim niyang sinusubaybayan ang balita tungkol sa pamilyang Alcantara at lalo na kay Leandro Soriano. Ang kanyang kaibigang detective ay nagbigay ng mga nakakagulat na impormasyon. Nagpunta siya sa isang pamilyar na coffee shop malapit sa Alcantara Corporation Building, kung saan alam niyang madalas magtipon ang mga dating empleyado. Gusto niyang alamin pa ang tungkol kay Leandro at kung ano ang nangyayari sa kumpanya ni Don Ricardo. Alam mo ba, sir, sabi ng isang middle-aged na lalaki, dating accountant ng Alcantara Corp. Kay Diego, matapos siyang kumbinsihin ng isang makapal na sobre. Maraming mga lumang kalokohan ang nabubunyag ngayon. Ang mga investment ni Don Ricardo noon, masyadong risky. At si Mr. Soriano, parang alam niya lahat ng detalye at ginagamit niya iyon para kontrolin si Don Ricardo. Nakikinig si Diego, unti-unting nagkakadikit ang mga piraso ng puzzle. Alam niyang hindi lang basta gusto ni Leandro na iligtas ang kumpanya.
manipulahin niya si Don Ricardo. Sa panig ni Serena, nakaramdam siya ng pagkasuffocate sa opisina ni Leandro. Nakikipag-usap siya sa telepono sa isang tao, pabulong ang kanyang boses ngunit narinig pa rin niya ang mga keywords tulad ng bangka, aksidente, walang nakakita. Lumakas ang tibok ng puso niya, ang paglubog ng barko niya. May kinalaman si Leandro, may alam siya. Binalot ng takot at pagdududa ang isip ni Serena. Tiningnan niya si Leandro, matalim ang kanyang tingin, puno ng pagkamapagkumbaba habang nakikipag-usap sa telepono. Hindi maaaring, hindi ba isang ordinaryong aksidente ang paglubog ng barko niya? Serena, maayos ka lang ba? Tanong ni Leandro. Biglang tinapos ang tawag. Tiningnan siya na may pagkaasar. Nagulat si Serena, pilit na kumalma. Oo, ayos lang ako. May iniisip lang. Nagsinungaling siya. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti, isang ngiti na hindi mabasa ni Serena. Huwag mong masyadong isipin ang mga lumang bagay. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan nating dalawa. Ang kanyang mga salita ay parang isang lihim na babala. Nanindig ang balahibo ni Serena. Nagpasya siya sa anumang halaga na alamin ang katotohanan tungkol sa paglubog ng kanyang barko. Ang mga alaala ng dagat ng nalalapit na kamatayan ay biglang naging mas malinaw kaysa kailanman. Kasabay nito, nakatanggap si Diego ng isang litrato mula sa kanyang kaibigang detective. Ito ay isang malabong litrato nakuha ng isa pang maliit na bangka na nakadaong malapit sa Alcantara Queen ilang oras bago ang pagsabog. At sa deck ng maliit na bangkang iyon, bahagyang nakita ang figura ni Leandro Soriano. Nagningning ang mga mata ni Diego sa galit sa buwatan. Paghihiganti. Hindi lang ito isang love story, ito ay isang laro ng kamatayan at si Serena ang pawn. Hinigpitan niya ang hawak sa litrato, alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa. Ang pagdududa tungkol kay Leandro at sa paglubog ng barko ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Serena. Sinikap niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa aksidente noong nakaraan sa internet. Ngunit ang lahat ng kanyang nakita ay mga opisyal na ulat na nagsasabing ito ay isang aksidenteng dulot ng masamang panahon at depektong teknikal. Lahat ng bakas ay nabura, tila may hindi nakikitang kamay na nagtatago ng katotohanan. Sinubukan din niyang lapitan si Don Ricardo, ngunit laging umiiwas ang kanyang ama. O kaya'y aksidenteng lilitaw si Leandro upang pigilan siya. Pakiramdam niya ay ganap siyang nakahiwalay. Huwag kang masyadong mausisa, Serena, sabi ni Leandro sa kanya isang umaga nang mahuli niya siyang nagbabasa ng mga lumang balita sa tablet. Ang mga nakaraan ay dapat kalimutan. Ang mahalaga ay ang kinabukasan. Nagbigay siya ng isang malamig na ngiti. May appointment ka sa spa mamaya. Gusto kong maging maganda ang aking asawa sa kasal natin. Ang kanyang mga salita ay parang isang kadena. Pakiramdam ni Serena ay malapit na siyang sumabog. Kailangan niyang makalabas, kahit kaunti lang. Gumawa siya ng dahilan na gusto niyang mag-shopping mag-isa upang maibsan ang kanyang stress. Sa unang pagkakataon, pumayag si Leandro, marahil dahil sa palagay niya ay masyado na siyang pagod para mag-isip pa ng ibang bagay. Naglakad si Serena nang walang patutunguhan sa isang malaking parke sa sentro ng lungsod. Dala niya ang kanyang sarili sa mga luntiang puno, mga mag-asawang nagtatawanan, mga batang naglalaro. Binabalot siya ng kalungkutan.
Naalala niya ang mga hapon sa pag-asa kung saan sila ni Diego ay sabay na pinagmamasdan ang paglubog ng araw, ang malakas na tawanan ng mga bata sa baryo. Umupo siya sa isang bakanteng upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, sinisikap na itaboy ang mga imahe ni Leandro at ang maruruming sabuatan. Hiniling niya na sana ay makabalik siya sa mapait na araw na iyon, hindi para iwasan ang paglubog ng barko, kundi para hindi na kailanman lumabas sa pag-asa. Serena, isang malalim at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw, nakakagulat. Nagulat si Serena, idinilat ang kanyang mga mata. Sa harap niya si Diego. Hindi na ang mangingisda na may luma at punit-punit na damit. Sunog sa araw ang balat at inosente ang mga mata. Nakatayo siya doon, nakasuot ng matikas na navy blue suit. Maayos ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng katapatan, ngunit may dagdag na pagiging matatag at matalim. Ibang-iba ang kanyang itsura, ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, ang mga matang iyon ay si Diego pa rin na kanyang naaalala. Biglang tumayo si Serena, ang kanyang puso ay malakas na tumibok na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Diego, ang kanyang boses ay isang bulong. Nagulat din si Diego. Sinusundan niya siya mula sa malayo, ngunit nang makita niya siya ng harapan, hindi pa rin niya maiwasang magulat. Nagbago si Serena. Mas maganda siya, ngunit mas payat din, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ikaw nga, sabi ni Diego, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang pagitan nila ay tila libu-libong milya, bagamat ilang hakbang lang ang layo nila sa isa't isa. Napakaraming gustong sabihin, napakaraming emosyon na naipon, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan magsisimula. Anong ginagawa mo dito, Diego? Tanong ni Serena, nanginginig pa rin ang kanyang boses. Nakita niyang labis siyang nagbago na sa isang bahagi ay nagpapakaramdam sa kanya ng pagkalayo. Ngumiti ng pilit si Diego. Nandito ako para sa negosyo. Ikaw? Kumusta ka na? Yumuko si Serena. Ayos lang ako. Nagsinungaling siya. Ayaw niyang makita niya ang kanyang kahinaan. Ayaw niyang makita niya kung paano siya naging ganito sa ilalim ng kamay ni Leandro. Talaga? Mukha kang malungkot. Sabi ni Diego, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa kanya ng isang hakbang. Umatras si Serena. Takot siya. Takot na ang mga emosyon na matagal nang nakabaon ay muling lilitaw. Takot na hindi niya na kayang panatilihin ang kanyang maskara. Wala yon. Malapit na akong ikasal, Diego, kay Leandro. Pilit niyang sinabi ng matatag nang walang awa para itulak siya palayo. Narinig ito na wala ang ngiti sa labi ni Diego. Nanigas ang kanyang mukha. Alam ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inasahan niya ito, ngunit nang marinig niya mismo mula sa kanyang bibig, nananakit pa rin ang kanyang puso. Sana maging masaya ka, Serena. Tumalikod siya, akmang aalis. Tiningnan ni Serena ang kanyang likod, dumaloy ang pagkadesperado sa kanyang kalooban. Ayaw niyang umalis siya, gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang pagkawalang kumpiyansa sa sarili, ang pagkakomplikado ng sitwasyon, at ang biglaang paglitaw ng isa pang tao. Isang itim na sasakyan ang huminto malapit doon. Bumukas ang pinto at bumaba si Leandro Soriano. Nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit nang makita sina Serena at Diego.
Serena, nandito ka lang pala. Ito ka lang. Sabi niya, ang boses niya ay matamis, ngunit delikado. Lumapit siya, inakbayan si Serena na siya ng may pagkaposesibo. Sino ang kausap mo? Nanigas si Serena. Tiningnan niya si Diego, galit din ang mga mata niya. Tiningnan ni Leandro si Diego mula ulo hanggang paa. Malinaw ang paghamak sa kanyang mga mata. Ah, ikaw pala ang mangingisda. Leandro, huwag kang bastos, sabi ni Serena. Bastos? Nag-aalala lang ako sa fiancé ko. Bakit siya nakikipag-usap sa mga taong hindi namin kaantas? Hinigpitan ni Leandro ang pagkakayakap kay Serena. Tiningnan niya si Diego. Puno ng paghamon ang kanyang mga mata. Huwag kang lumapit sa kanya ulit. Hindi mo siya kaantas. Hinigpitan ni Diego ang kanyang kamao, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado. Tiningnan niya si Serena sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at kaunting awa. Tumalikod siya, lumakad palayo. Tiningnan ni Serena ang likod ni Diego, lumuluha. Alam niyang pinaghihinalaan niya siya, ngunit wala siyang magawa. Niyakap pa rin siya ni Leandro. Halika na, Serena. Mayroon pa tayong kailangan gawin. Hinila siya ni Leandro, hindi pinapansin ang mga luha sa kanyang pisngi. Sumilip si Serena sa lugar kung saan nakatayo si Diego, ngunit nawala na siya. Nakaramdam siya ng mas matinding pagkadesperado kaysa kailanman. Nakita ni Leandro, hindi niya siya palalayain ni si Diego. Totoo, ang panganib mula sa kanya. Kailangan niya ng tulong, ngunit paano? Ang masakit na pagtatagpo sa parke ay nagpasiklab ng galit at determinasyon sa puso ni Diego. Itinulak siya ni Serena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng iba. Isang kwento ng takot, ng sapilitan. Alam niyang nasa panganib siya at hindi siya maaaring umupo lang at panoorin siyang minamanipula ni Leandro. Nagpunta si Diego sa kanyang kaibigang detective, dala ang litrato ni Leandro sa misteryosong bangka. Kailangan ko pa ng mas maraming impormasyon tungkol sa bangka, kung sino ang nasa loob nito, at kung paano nakuha ni Leandro ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya ni Don Ricardo. Tumango ang kaibigang detective. Seryoso ang kanyang mukha. Nakahanap ako ng isa pang survivor mula sa bangka. Pero nagtatago siya. Takot. Sabi niya, may sadyang pumutok sa makina. At nakita niya ang isang tao na katrabaho ni Leandro bago ang aksidente. Lumakas ang tibok ng puso ni Diego. Kaya ang paglubog ng barko ay hindi aksidente. Ito ay isang sabotan na binuo. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Leandro sa telepono na hindi sinasadyang narinig ni Serena. Unti-unting luminaw ang lahat sa isang nakakatakot na paraan. Kailangan nating hanapin ang taong iyon, sabi ni Diego, matatag ang boses. Siya ang susi. Nagpatuloy ang kaibigang detective, pabulong. May nalaman din ako tungkol sa pamilya Soriano. Ang ama ni Leandro, dati siyang kaaway sa negosyo ni Don Ricardo. Nawala ng lahat ang pamilya Soriano dahil kay Don Ricardo. Kaya ngayon, gusto ni Leandro na maghiganti. Ang paghihiganti ng pamilya. Iyan ang malalim na motibo na nakatago sa likod ng marangyang hitsura ni Leandro. Hindi lang niya gusto ang pera, gusto niyang sirain ang pamilyang Alcantara mula sa ugat. Sa isa pang pangyayari, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang opisina, umiikot ang kanyang isip. Sunod-sunod ang masasamang balita. Nag-withdraw ng pondo ang mga investor. Nagsalansan ang mga utang. Hinigpitan ni Leandro Soriano ang kontrol sa mga share ng kumpanya. Kaya si Don Ricardo
ay naging isang papet na lang sa pangalan. Don Ricardo, kung hindi natin ito gagawin, babagsak ang kumpanya. Sabi ni Leandro, nakatayo sa harap niya, malamig ang kanyang muka. At hindi lang yon, ang mga lumang issue sa financial ninyo, maaari kong ilabas sa publiko. At alam ninyo kung ano ang mangyayari sa pangalan ng Alcantara. Tiningnan ni Don Ricardo si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi nagbibiro si Leandro. Kung mabubunyag ang mga lihim na iyon, hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang karangalan ng pamilyang Alcantara ay masisira. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan nating bilisan ang kasal, sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkatagumpay. Ang kasal ninyo ni Serena sa akin ay ang tanging pag-asa ninyo. Yumuko si Don Ricardo. Itinulak niya ang kanyang anak sa isang kasal na walang pag-ibig upang iligtas ang isang imperyo na nabubulok. Nakaramdam siya ng pagkakasala, ngunit wala na siyang ibang paraan. Sa panig ni Serena, sinisikap niyang tumakas. Nagplano siyang tumakas mula sa mansyon. Ngunit ang lahat ng pinto ay nakakandado. Ang lahat ng labasan ay may mga bantay. Napagtanto niya na nakakulong siya. Alam na ni Leandro ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Diego. Serena, saan ka pupunta? Ang boses ni Leandro ay umaling-awngaw mula sa likuran. Nakatayo siya doon, nakapamaywang, malamig ang kanyang mga mata. Huwag mong subukan tumakas. Mas magiging mahirap para sa iyo at para sa iyong ama. Lumapit siya, marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Kinilabutan si Serena. Hindi mo naiintindihan, Leandro. Ayoko sa iyo. Humalakhak si Leandro. Ang pag-ibig ay hindi mahalaga sa kasal na ito, Serena. Ang kapangyarihan ang mahalaga. At sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging akin. At ang Alcantara Corporation ay magiging akin din. Umalis siya, iniwan si Serena na nag-iisa sa matinding pagkadesperado. Lumuhod siya sa sahig, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pag-asa. Magaganap ang kasal bukas. Nawala na ang lahat sa kanya. Maling akala si Diego sa kanya. Ibinenta siya ng kanyang ama at malapit na siyang magpakasal sa taong kinasusuklaman niya. Sa isa pang silid, nakatanggap si Diego ng isang text message mula sa kanyang kaibigang detective. Kinumpirma, bukas na ang kasal sa St. Augustine Cathedral. Hinigpitan ni Diego ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang gabi. Si Serena ay nakakulong sa hawla na iyon, ginagamit bilang isang puppet. Nakuha niya ang lahat ng ebidensya. Alam na niya ang buong katotohanan. Ngunit may sapat pa ba siyang oras para pigilan ang lahat? May sapat ba siyang lakas para labanan ang isang tuso na tulad ni Leandro Soriano at isang buong imperyo ng pamilya? Isa lang ang kanyang pagkakataon. Ang tunog ng kampana ng St. Augustine Cathedral ay umalingaw-ngaw ng paulit-ulit, mabigat na parang tahimik na pagtangis ni Serena. Ngayon ang kanyang kasal. Ang mapait na araw na ito, ang araw na ililibing niya ang kanyang puso at magiging asawa ni Leandro Soriano. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakasuot ng marangyang gown, ngunit ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa magdamag na pag-iyak. Ang ganda mo, anak, sabi ni Don Ricardo. Nanginginig ang boses. Pilit siyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdaramdam at pagsisisi. Hindi sumagot si Serena. Alam niya ang ganda na ito ay balat kayo lamang ng isang kaluluwang nasira. Wala na siyang ibang pagpipilian.
Sinikap niyang tumakas, desperado siyang lumaban, ngunit lahat ay walang saysay. Itinaya ng kanyang ama ang lahat sa kasal na ito, at hindi niya maaaring hayaan na mawalan siya ng lahat. Handa ka na ba? Tanong ni Don Ricardo, iniabot ang kanyang braso. Huminga ng malalim si Serena, pilit na nilulunok ang pait sa kanyang lalamunan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ama, nakaramdam ng lamig. Naglakad siya na parang isang papet, bawat hakbang ay mabigat. Ang simbahan ay marangyang pinalamutian ng libu-libong puting bulaklak, mga mararangyang bisita, mga pamilyar na mukha ng mataas na lipunan ng Manila. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng isang fairy tale tungkol sa pag-ibig at kapangyarihan. Tanging si Serena lang ang nakakaalam. Ito ay isang trahedya. Nakatayo si Leandro sa dulo ng altar. Ang kanyang itim na suit ay lalong nagpakita ng kanyang awtoridad at kalupitan. Ngumiti siya ng may pagkatagumpay nang lumapit si Serena. Ang kanyang mga mata ay sumuri sa kanya, may pagkaposesibo at nasiyahan. Lumapit si Serena kay Leandro. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay malapit na siyang masakal. Sinimula ng pari ang seremonya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sagradong espasyo. Ang bawat salita ay tila nakaukit sa kaluluwa ni Serena. Pilit niyang hindi isipin si Diego, hindi isipin ang mga masasayang araw sa pag-asa. Pilit niyang ginawang bato ang kanyang sarili. Dumating ang pinakamahalagang bahagi ng ritual. Kung mayroon sa inyo na nakakaalam ng anumang dahilan kung bakit hindi dapat ikasal ang dalawang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Huminto ang paghinga ni Serena. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang bahagi niya ay nagnanais ng isang himala. Sa isang bahagi niya ay naniniwala pa rin sa isang kaligtasan. Isang matagal na katahimikan ang bumalot, nakakakaba. Pagkatapos ay isang boses ang umalingaw-ngaw, malakas at malinaw na bumabasag sa katahimikan ng simbahan. Ako. Idinilat ni Serena ang kanyang mga mata. Lumingon agad. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang buong simbahan ay natahimik. Lahat ng tingin ay nakatuon sa pintuan. Isang lalaki ang nakatayo doon. Nakasutana, matangkad, matatag ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ngunit puno ng determinasyon. Siya si Diego. Nagbalik na siya. Nakaramdam si Serena ng kuryente na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang takot ay humalo sa isang mahinang pag-asa. Dumating siya. Talaga siyang dumating. Namutla si Don Ricardo at Leandro sa galit. Sino ka para manggulo sa kasal na ito? Sigaw ni Leandro, binitawan niya si Serena at lumapit kay Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Umalis ka rito. Hindi umatras si Diego. Lumakad siya sa simbahan, bawat hakbang ay malakas at matatag. Nagkatinginan sila ni Serena, sa tingin niya ay may pag-aalala, pagprotekta at isang pag-ibig na hindi nagbabago. Hindi ako narito para manggulo, sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Nandito ako para ilantad ang katotohanan. Inilabas niya ang isang maliit na USB sa kanyang kamay at isang makapal na folder ng mga dokumento. Namutla ang muka ni Leandro. Nanginginig si Don Ricardo. Halos bumagsak.
Tiningnan ni Serena si Diego, sa kanyang puso ay isang halo-halong emosyon. Masaya dahil dumating siya, ngunit nag-aalala rin para sa kanyang kaligtasan. Alam niyang kinakaharap ni Diego ang isang malakas at mapanganib na puwersa. "Ano yan?" tanong ng isang curious na bisita. "Ito," sabi ni Diego, matatag ang tingin kay Leandro, "ay ang katotohanan sa likod ng Alcantara Corporation, sa likod ng kasal na ito at sa likod ng paglubog ng barko ng mga Alcantara." Nag-ingay ang buong simbahan. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Diego, kay Leandro at kay Serena. Sumugod si Leandro kay Diego. Akmang hahablutin ang USB. "Nagsisinungaling ka, wala kang alam." Ngunit mas mabilis si Diego. Umatras siya ng isang hakbang, matatag ang kanyang tingin. Alam niya ito ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Ang bulungan sa simbahan ay pinutol ni Diego sa pamamagitan ng isang boses na puno ng kapangyarihan at kumpiyansa na ibang-iba sa Diego na mangingisda noon. "Hindi ako nagsisinungaling at alam ko ang lahat ng sikreto mo, Leandro Soriano." Direktang tiningnan ni Diego ang mga mata ni Leandro. Ang kanyang mukha ay namutla, galit at balisa. Nakatayo si Don Ricardo doon, nanginginig, hindi makapagsalita. Nakatayo si Serena sa gitna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na may halong pag-asa. Tinitigan si Diego na parang isang tagapagligtas. "Mga kaibigan, pamilya at mga bisita," malakas na sabi ni Diego, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong simbahan. "Narito ako upang ihayag ang isang katotohanan na matagal nang itinago. Ang kasal na ito ay hindi bunga ng pag-ibig. Ito ay bunga ng pananakot at paghihiganti." Isinaksak niya ang USB sa isang projector na lihim na inihanda sa likuran ng simbahan. Ang malaba ang mga larawan, video at dokumento ay nagsimulang lumitaw sa malaking screen. Una ay isang audio recording. Malinaw na naririnig ang boses ni Leandro Soriano na nagbabanta kay Don Ricardo tungkol sa mga mapanganib na pamumuhunan at lumang mga irregularidad sa pananalapi ng Alcantara Corporation. Sumunod ay ang mga kopya ng mga kaduda-dudang bank transaction na nagpapatunay na ginamit ni Leandro ang kanyang mga subsidiary company upang lihim na ilipat ang pera at ari-arian ng Alcantara Corp sa kanyang pangalan. Nagsimulang magbulungan ang buong simbahan. Nagtatalo, ilang bisita ang malinaw na nagpakita ng pagkagulat at galit. "Hindi totoo yan," umungol si Leandro. Sumugod siya sa projector, akmang patayin ito. "Mga peking ebidensya yan. Binayaran ka para gawin ito." Ngunit mas mabilis si Diego. Umatras siya ng isang hakbang, matalim ang kanyang tingin. "Hindi pa ako tapos." Lumipat siya sa susunod na ebidensya. Isang malabong security video mula sa isang pantalan malapit sa pinanggalingan ng Alcantara Queen ilang oras bago ang pagsabog. Sa video, isang lalaki na kinilala bilang subordinate ni Leandro ang nagkakabit ng isang kakaibang device sa engine room ng yate. Sumunod ay ang pahayag ng ikalawang nakaligtas na nakakita sa pangyayari at nakarinig ng kaunting pag-uusap tungkol sa isang aksidenteng sinadya. Ang paglubog ng barko ng Alcantara Queen, pahayag ni Diego, ay hindi isang aksidente. Ito ay sinadya para patayin ang isang kasamahan ni Don Ricardo na may mahalagang impormasyon. Si Serena, siya ay biktima lamang sa pilitang nasa lugar na iyon. Nagkaroon ng hiyawan at bulungan sa buong simbahan. Tiningnan ng lahat si Leandro
na may takot. Ganap na nawalan ng kontrol si Leandro. Sumugod siya upang saktan si Diego, ngunit nakailag si Diego. Niloloko mo sila! Ikaw ang may gawa niyan. Gumaganti ka sa akin. Hindi ako kasing baba mo, Leandro. Sabi ni Diego, matalim ang kanyang tingin. Ang ama mo ay nalugi dahil sa kanya-kanyang galing sa negosyo, hindi dahil sa pandaraya. Pero ikaw, gumamit ka ng pananakot at pagpatay. Pagkatapos ay lumingon si Diego kay Don Ricardo na nakatayo doon, putlang-putla ang kanyang mukha, nanginginig ang buong katawan. Don Ricardo, alam kong ginawa mo ang lahat para sa pamilya mo, pero ang pagpapakasal kay Serena sa taong ito ang magpapahamak sa kanya at sa iyong dangal. Si Serena, na tahimik lang mula kanina, ay biglang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaibang matatag. Tiningnan niya ang kanyang ama, pagkatapos ay si Leandro. Tama na, Papa. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw, malinaw at malakas. Hindi na ako papayag. Hindi na ako magpapagamit. Ang pagmamahal ay hindi ibinebenta. Lumingon siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Tapos na tayo, Leandro. Hindi kailanman ako magiging asawa mo. Umunggol si Leandro, akmang hahablutin si Serena, ngunit mabilis na humarang si Diego sa harap niya. Hindi mo siya sasaktan. Sabi ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na lihim na tinawagan ni Diego kanina ay sumugod sa simbahan. Lumapit sila para arestuhin si Leandro Soriano na baliw na lumalaban. Hindi pa ito tapos, maghihiganti ako. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw ni Leandro habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Bumuntong hininga ng maluwag si Serena, ngunit nanginginig pa rin. Lumingon siya kay Don Ricardo, ang kanyang ama, na bumagsak sa upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Napagtanto niya ang kanyang kakilakilabot na pagkakamali. Lumapit si Diego kay Serena. Marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Lumingon si Serena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit puno rin ng pasasalamat. Niyakap niya si Diego, inilibing ang kanyang muka sa dibdib nito, humikbi. Salamat, Diego. Salamat. Nakatayo sila doon, sa gitna ng isang magulong simbahan, sa gitna ng mga usisero at mapanuring tingin. Ngunit para sa kanila, dalawa lang sila sa sandaling iyon. Nag-angat ng ulo si Don Ricardo. Walang laman ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kumpanya, nasira ang kanyang karangalan. Hindi niya alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya at sa Alcantara Corporation. Ang, ang mga araw matapos ang iskandalo sa simbahan ay lumipas na parang isang bagyo. Ang balita tungkol kay Leandro Soriano at sa kanyang sabwatan ay kumalat sa buong bansa. Naharap ang Alcantara Corporation sa isang matinding krisis sa media at legal. Bumagsak ang halaga ng stock, tinalikuran ng mga kasosyo at labis na nasira ang reputasyon ng pamilyang Alcantara. Si Don Ricardo Alcantara, ama ni Serena, ay lubos na bumagsak. Nagkulong siya sa kanyang silid, ayaw makipagkita sa sinuman. Ang lahat ng pagmamataas at kapangyarihan na binuo niya sa loob ng mahabang panahon ay gumuho. Naging kasama ni Serena si Diego matapos silang umalis sa simbahan. Nakaramdam siya ng matinding kaluwagan nang makalaya kay Leandro, ngunit ang sakit
at pagkabigo sa kanyang ama ay nanatili. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Kailangan mong kausapin ang iyong ama, si Rina. Marahang sabi ni Diego sa kanya isang umaga habang umiinom sila ng kape sa kanyang maliit na apartment sa Manila. Kahit anong nangyari, siya pa rin ang iyong ama. Tumango si Serena. Alam niyang tama si Diego. Sa kabila ng galit sa kanyang ama, mahal pa rin niya ito. Nagpunta siya sa mansyon ng Alcantara na ngayon ay tanging nakakatakot na katahimikan na lang ang bumabalot. Nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang library. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Nag-angat siya ng ulo nang makita si Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Serena, ang kanyang boses ay paos. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Lubos akong nagkamali. Lumuhod si Serena sa harap ng kanyang ama. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Bakit, Papa? Bakit mo ginawa ito sa akin? Ikwinento ni Don Ricardo ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses. Tungkol sa mga mapanganib na pamumuhunan, tungkol sa lumang eskandalo sa pananalapi na sinubukan niyang itago, tungkol sa pagkakagapos niya kay Leandro, na sinamantala ang kanyang kahinaan at takot na mawala ang lahat. Inakala niya na ang kasal kay Leandro ang tanging paraan upang iligtas ang pamilya, upang protektahan ang pangalan ng Alcantara. Natakot ako, Serena. Umamin siya. Natakot ako na mawala ang lahat. Ang pangalan natin, ang kumpanya. Akala ko ito ang tanging paraan. Niyakap ni Serena ang kanyang ama. Pareho silang umiyak. Ang galit sa kanya ay unti-unting nawala, napalitan ng pag-unawa at pagkaawa. Napagtanto niya na biktima rin ang kanyang ama, na nalugmok sa paghahangad ng karangalan at kapangyarihan. Pinapatawad kita, Papa. Sabi ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Pero kailangan nating magsimula muli sa tamang paraan. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Alam niyang napakaswerte niya na mayroon siyang isang matatag at mapagpatawad na anak. Sa tulong ni Diego, sinimula ng Alcantara Corporation ang proseso ng restructuring. Hindi lang si Diego ang kasintahan ni Serena, kundi isa rin siyang mahusay na kasosyo sa negosyo. Nagpakita siya ng mga bagong plano, matatag na estratehiya na nakatuon sa transparency at corporate social responsibility. Ipinakilala niya ang sea-to-table business model na kanyang pinagtagumpayan sa baryo ng mangingisda na tumutulong sa kumpanya na bumuo ng mataas na kalidad na seafood products na may malinaw na pinagmulan. Si Serena, sa kanyang lakas at talino, ay walang tigil na nagtrabaho kasama si Diego. Hindi na siya ang dalagang mahilig lang mag-party. Natuto na siyang mamahala, mag-manage at humarap sa mga hamon. Si Don Ricardo, bagamat nagretiro na sa isang bahagi, ay palaging nariyan upang sumuporta at matuto mula sa kanyang anak at kay Diego. Isang hapon nakatayo si Diego at Serena sa rooftop ng Alcantara Corporation Building, nakatingin sa maingay na lungsod. Ang kumpanya ay dumaan sa isang malaking pagbabago, ngunit unti-unti itong bumabangon, mas malakas, mas transparent. Kahit kailan, hindi ko inakalang makakatayo ako dito kasama ka. Sabi ni Serena, sumasandal sa balikat ni Diego. Ngumiti si Diego. Maraming nagbago, Serena. Pero ang puso ko para sa iyo hindi nagbago. Hinawakan niya ang kanyang kamay, mahigpit.
Magkasama nilang nilampasan ang napakaraming pagsubok, napakaraming hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang romantikong damdamin, kundi pagtitiyaga, tapang, at paniniwala sa isa't isa. Ang mahalaga ngayon, sabi ni Diego, ay hindi lang ang kumpanya, kundi tayo, ang kinabukasan natin. Tiningnan siya ni Serena. Bumalik ang maliwanag ng ngiti sa kanyang labi. Ang maliit na pag-aalala ay kumislap sa kanyang mga mata. Nalampasan na ba talaga nila ang lahat? Nagbago na siya, nagbago na si Diego. Nagbago na rin ang mundo sa paligid nila. Ngunit naniniwala siya sa kanilang pagmamahalan. Muling umalingaw-ngaw ang kampana ng simbahan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na tunog ng sapilitan o trahedya. Ito ay tunog ng kagalakan, ng pag-asa, ng isang tunay na pag-ibig na nalampasan ang lahat ng unos. Naglakad si Serena sa simbahan, hindi na siya ang napilitang ikasal. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng puting kasal na idinisenyo ng isang lokal na artista. Ang kanyang muka ay maliwanag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sa tabi niya, hindi si Don Ricardo, kundi si Nanay Rosa, ina ni Diego, na naging pangalawang ina niya. Nakatayo si Don Ricardo sa ibaba, nakangiti ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Nakatayo si Diego sa dulo ng altar, nakasuot ng tradisyonal na barong Tagalog, malakas ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Serena na papalapit sa kanya at alam niya ang lahat ng pagod, lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay sulit. Handa ka na ba, mahal? Bulong ni Diego nang lumapit si Serena sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Serena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Higit pa sa handa, mahal. Ang seremonya ay simple at mainit, dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan mula sa baryo ng Pag-asa, kasama ang mga naniniwala at sumuporta kina Serena at Diego sa Manila. Walang pagpapakitang gilas, tanging katapatan at pag-ibig. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Marahang inangat ni Diego ang belo ni Serena. Tiningnan ang kanyang mga mata. Yumuko siya at marahang hinalikan ang kanyang labi, isang halik ng pag-ibig, ng pagtitiyaga, at ng isang maliwanag na kinabukasan. Ang palakpakan at hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang buhay mag-asawa ni Serena at Diego ay isang perpektong pagsasama ng dalawang mundo. Magkasama nilang pinamahalaan ang Alcantara Corporation. Ginawa itong isang negosyo na hindi lamang matagumpay sa pananalapi, kundi may pananagutan din sa lipunan. Pinalawak nila ang mga proyekto na tumutulong sa baryo ng Pag-asa, nagtayo ng mga paaralan, health center, at lumikha ng mga trabaho para sa mga residente. Madalas dalhin ni Diego si Serena pabalik sa baryo ng mangingisda, kung saan siya ay laging nakakaramdam ng pagiging kabilang. Natagpuan ni Serena ang bagong pasyon sa kanyang trabaho, hindi dahil sa pressure, kundi dahil gusto niyang gumawa ng pagbabago. Natuto siyang tratuhin ang mga empleyado ng may pagmamalasakit na inspirasyon ng katapatan ni Diego. Si Don Ricardo, na nagretiro na, ay masayang namuhay ng payapa, madalas na bumibisita sa kanyang mga apo at nakikita ang kaligayahan ng kanyang anak. Ilang taon ang lumipas, sinalubong ng pamilya ni Serena at Diego ang isang bagong miyembro. Isang kaibig-ibig na sanggol na babae na may mga mata ni Serena at ang maliwanag na ngiti ni Diego. Pinangalanan nila siyang liwanag, simbolo ng pag-asa at maliwanag na kinabukasan na dala ng bata. Isang hapon,
nakaupo sina Serena at Diego, kasama ang kanilang anak na si Liwanag sa dalampasigan ng pag-asa, kung saan sila unang nagkita. Naglalaro si Liwanag sa buhangin. Ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Sumandal si Serena sa balikat ni Diego. Nalalanghap ang pamilyar na amoy ng simoy ng dagat. Naaalala mo pa ba, mahal? Sabi ni Serena, pabulong. Yung gabing lumubog ang barko ko. Ang takot na naramdaman ko, hindi ko inakalang ang bangungot noon ay magiging pinakamagandang pangarap sa buhay ko. Hinigpitan ni Diego ang kanyang kamay. Kasi, Serena, ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa dilim. Nag-uumpisa ito doon at lumalago sa liwanag. Nagkatinginan sila, sa kanilang mga mata ay ang pasasalamat, walang hanggang pagmamahal, at isang matatag na pananalig sa kinabukasan. Napatunayan nila naiimtaya na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa posisyon, hindi natatakot sa mga pagsubok, at sapat ang lakas upang lampasan ang lahat ng sabwatan at panlipunang pagtatangi. Ito ay kuwento ng pag-ibig na binuo sa pagtitiyaga, kabutihan, at tunay na halaga ng bawat tao. Tumakbo si Liwanag at niyakap ang mga binti ng kanyang mga magulang. Tumatawa ng malakas. Yakap ni na Serena at Diego, ang kanilang anak, nakatingin sa malawak na dagat kung saan lumulubog ang araw na bumubuo ng isang makinang na larawan ng kaligayahan at pag-asa.